May mga oil firms Tama. nga po na humihingi na i-review nyo ito. Una muna, ano po ba ito? Big three companies po ba ito o yung mas mga small-time players? And gaano po Yung mas katagal? Sige po. yung mas maliit. Yung Big Three naman, alam mo pag Big Three kasi medyo mga listed companies yan. Very, very transparent yung mga paano sila nagka-calculate. So, mga hindi naman Big Three yun. Kasi klaro sa, minsan nga, pag nakita niyo yung petrol, mas mababa pa nga sa lahat. Oo. So, mga listed companies to eh. So, Oo. mas transparent yan. So, pero yung iba, iba-iba kasi yung structure ng company. Iba, mga family business. Yung iba, medyo malaking negosyo. Yung iba, maliit. So, nagkakaiba-iba sila. So, we'll review lang for the next few days po. So small-time players lang po to. Sa big three, wala po silang problema dun sa mandated fuel price adjustment. Wala naman. Actually, yung iba nga, kaintindi ko, Caltex pa yun or Shell, nag-rollback pa nga sila, no? Ang mga, hindi naman maliit yung, yung mga iba, mas maliit lang kaysa sa pinakamalaking tatlo. Oo. Secretary, ito pong review na ginagawa ninyo, may timeline po ba ito kung kailan po kayo magdedesisyon? Kung ito ba luluwagan for small-time players or itutuloy pa rin? Yes, Paano po? ma'am. Yes, actually, I was planning sana na pwede namin ma-impose na by today. Kaya lang, iniipon pa namin yung documents para ma-review namin kung ano bang tama. Saka para rin transparent. No? We've been very transparent naman with the price. So gusto lang namin makita talaga na maayos kung paano nila compute, kung payag kami or hindi. No? So hopefully for sure within the week kasi next week dapat ma-adjust na namin. Oo. So, paano po ang mangyayari kung sakali mang pagbibigyan po natin itong small-time players? Sila nang magdedesisyon dun sa magiging pagtaas o pagbaba ng presyo? Wala pa naman kaming decision yan kasi kailangan namin makita talaga kung ano ba yung mga rason nila kung bakit magkakaiba. No? But we will continue with exercising yung emergency powers na binigay sa amin ng Presidente na habang may emergency pa, we will closely monitor po na hindi naman talaga sabi natin na hindi disadvantage yung mga consumers. So, kailangan we will check and we will decide siguro within the week. Hindi ko lang masabi kung ano yung rules kasi we decide as a team no. So pero yun po ang review lang kasi ngayon kasi yung rules kasi pag nagsabing DOE na 2 pesos ang increase, hindi ka na pwedeng lumampas diyan. Oo, Hindi pwedeng more than 2, 'di ba? dapat sumunod. Dapat sumunod. So ngayon, kailangan lang i-recalibrate ng konti. Bigyan lang sila ng leeway ng konti. Pero paano siya i-impose? We'll tell you within the week siguro. Matatapos namin yun. Okay, so ang malinaw, hindi pa sigurado kung kapag naging pabor yung decision po sa small-time players na sila lang ang magde-decide. Kumbaga, meron pa rin meron pa ring pag-check yung DOE sa magiging presyohan with small-time players pero mas flexible lang po kayo sa kanila para di sila malugi. Dapat lang. Kailangan pa rin, bantayan pa rin ng DOE. Kasi alam mo, hindi lang naman kasi presyo ng oil to affected na yung mga transportation natin, yung mga agricultural products natin, inflation. So, kailangan talaga i-balance yan kasi hindi lang to na presyo ng langis. It affects the whole economy. So, kailangan talaga well-coordinated siya. Tsaka yung tama lang. Oo. So, this week po yan lalabas? Is it going to be a new department order? Paano po yun? We advisory lang siguro ng department. Pero ang in-announce namin kahapon, yun na yung for this week. Kung mag-decide kami this week, next week din yung implementation. Next week na. Week on week naman. So, yung in-announce namin ng mga amounts ng increase this week, yun na yun. 2.21 ba yun? Hindi ko maalala. Basta little more than 2 pesos ang increase ng diesel. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM,
Laging true sa'yo, kapatid.